Katulad nga po mga idol ng inasahan, tunay nga talaga na isa ang bakbakan ng Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers sa mga pinakamainit at pinaka-exciting na serye ngayon sa first round ng playoffs since pareho nga pong ayaw magpatalo ang magkabilang kupunan kahit parehong may iniindang injury ang kanilang mga superstars. Sa katunayan, ayon nga po sa inilabas sa balita, kahit man may iniindang injury ngayon ng superstar ng Dallas na si Luka Doncic sa kanyang tuhod na kanyang natamo sa Game 3, pinipilit pa rin naman nga po nito na maglaro. Yes mga idol, kahit man hindi maganda ang kalagayan ng kanyang tuhod, naglalaro pa rin ito, sadyang nilalagyan lamang nga niya ito ng proteksyon at mas kontrolado ang kanyang galaw upang hindi lumala. Pero hindi rin naman nga nakakabigla ang desisyon na ito ni Luka since desidido nga talaga siya na tulungan si Kyrie Irving at ang Dallas na manalo sa kanilang serye. Samantala, pagkatapos lamang nga po mga idol na matapos ang kampanya ng Lakers, may ilan nga po mga personalidad sa liga ang tumutulong at nagbibigay ng suhestyon upang mapa-improve ang kanilang team para sa darating na off-season. At isa nga dyan ay walang iba kundi ang dating head coach na si Phil Jackson na nagsabi muli na meron nga pong dalawang rason bakit hindi nakapasok ang kanilang team sa NBA Finals. Una dyan ay ang kakulangan ng Lakers ng isang legit na sentro na makakatulong kay Davis. Yes mga idol, imbis nga po na gawin ng Lakers ang ginawa noong 2020 na naging power forward si Anthony Davis, parati para naman nga nila itong pinapaglaro bilang sentro. Kaya dahil dyan, parati nga silang dinodomina sa ilalim lalo na sa rebounding. Maliban dyan, kulang rin naman ang Lakers ng isang veteranong head coach na alam ang gagawin sa mga crucial minutes. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, pinapatamaan nga nito ang kasalukuyang head coach ng Lakers na si Darvin Ham since marami nga itong nagagawang pagkakamali na nakakasira sa kanilang kampanya. Hindi rin naman nga gusto ni Phil Jackson ang mga ginagawa nito sa kanilang laban, gayong medyo nasosobrahan ang pag-relax nito na siyang rason bakit sila natatalo. Kaya yan nga ang dalawa ang dapat ayusin ng Lakers para makabalik muli sa isang championship team. Samantala, hindi nga talaga mga idol nagsayang pa ng oras ang Boston sa kanilang serye sa first round kontra sa Miami since tinapos na nga nila ito sa Game 5 pa lang matapos ditong magdomina ng husto at manalo 118-84. Kahit man hindi dito naglaro ang kanilang starting center na si Kristaps Porzingis dahil sa injury, nag-step up pa rin naman ang mga natitirang players sa pangunguna nina Jaylen Brown at Derrick White na parehong nagtala ng 25 points at si Tatum na merong 16 points, 12 rebounds. Kaya dahil nga sa kanilang pagkapanalo, tuluyan na nga silang nakumpleto ng Boston ng kanilang pagbawi sa Miami matapos sila nitong ilaglag sa East Finals last season. At dahil dyan, opisyal na rin naman nga silang aabante sa second round kung saan kailangan muna nga po nilang maghintay ng ilang araw bago nila malaman kung sino ang makakalaban sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at Orlando Magic. Pero kahit sino man ang kanilang makakalaban dito, hawak para naman nga po nila ang home court advantage sa kanilang serye sa second round. So that's it mga idol, ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.